sa inyo lahat. Isang recipe ulit ang gagawin natin. Bali, ang tawag dito sa Brazil is bolinho de queijo. Pag translate natin, magiging cheese ball siya. Bali, ang recipe na to, isang tag ito. Pwedeng pagkakitaan kasi marami din dito sa amin, dito sa Brazil na nagbibenta nito kasi masarap na siyang pang merienda. O kaya pang ano nga din, panghanda sa mga lahat ng occasion sa bahay. Pwede siya. At syempre, gusto kong ituro sa inyo kasi baka makatulong nga din sa inyo pandagdag sa pangkabuhayan nyo. At syempre, gusto ko rin sanang panuorin nyo hanggang dulo yung video na to kasi may maliit lang na truc na sikreto para paano siya gagawin. Kasi minsan kasi itong cheese ball na to is yung pagluto ganon, pumuputok siya. Kaya gusto kong panuorin nyo hanggang sa dulo para maging perfect yung cheese ball na lulutuin natin. Kaya anong gagawin natin? Tara, luto na tayo. Dito sa kawali natin, bali mainit na yung kawali natin. Maglagay tayo ng 200 ml na tubig. ₱500 ml fresh milk. Kalahating kutsarang asin. Isang chicken cubes. Yan, hatiin natin sa gitna. Yan. At 2 kutsarang margarine. Yan, lagay natin lahat siya dito. Tapos, ang gagawin natin is hayaan natin siyang kumulo para gawin naman natin yung susunod na step niya. Pag kumulo na siya, syempre, haluin natin. Kailangan, tignan natin yung chicken cubes na nilagay natin is na-dissolve. Pag na-dissolve na yung chicken cubes, ang gagawin natin dito is may 500 grams na harina, lagay natin. At haluin natin ng haluin hanggang sa maluto yung harina natin. Yan, pag ganito na siya, at syempre huwag kakalimutan na pag nilagay natin yung harina is kailangan nasa lower heat lang yung apoy natin. Ayan. Pag nakita nyo na siyang ganyan, no? Yung parang wala ng puti-puti yung harina. Ayan. Bali, ang gagawin natin is patay na natin yung apoy at ilalagay natin dito. Lagay natin siya dito. Kasi kailangan natin masahid siya. Habang mainit pa siya, yan. At syempre, dahan-dahan kasi mainit siya. Pero kailangan kasi parang yung harina na nilagay natin is totally siyang maluto. Kaya habang mainit, gantuhin natin siya. Hanggang sa maging makinis yung masa natin. Hindi na siya gaanong mainit, kaya pwede nang gamit ang mga kamay. Bali, ang magandang gawin nyo dito is ganito. Mga 5 minutes na gagantuhin natin yung masa natin. Yan. Bali. Yan. Pag ganito na siya, yan o. Nakita nyo, malambot siya, hindi siya matigas at hindi siya dumidikit sa kamay. Ibig sabihin, okay na siya. Baling gagawin natin is, i-reserve muna natin mga 10 minutes bago natin gagawin yung susunod na procedure niya. Bali, kailangan natin ng isang itlog at konting tubig. Lagyan natin yan. At haluin lang. Mix lang natin yung egg at yung tubig. Yan. Pag na-mix na siya, bali, kailangan din natin ng breadcrumbs. At syempre, ang magiging toppings natin dito ay yung mozzarella cheese yung gamit ko dito. At kung gusto naman yung sa mozzarella is lagyan ng oregano, optional lang naman siya. Kung gusto nyo lang. Yan. Konting oregano lang. Yan. At baling gagawin natin. Tanggalin na natin yung pag-warp ng masa natin. At syempre, masahin lang natin ng konti
Yan. At syempre, kayo na kung gusto kung gano'ng kalaki ba yung gusto nyong gawin. Kasi optional lang naman siya. Yan. Ganito lang siya. Yan. Tapos, lagay mo yung mozzarella cheese dito. Sarado mo siyang ganyan. Yan. Yan. Bali, ang sekreto nga pala ng paggawa nito, kasi sabi ko nga, may sekreto dito. Para hindi pumutok yung cheese. Ang gawin mo is, tanggalin mo yung hangin sa loob. Gantuin mo. Yan. Kailangan tanggalin yung hangin sa loob. Tapos, i-roll mo siyang ganyan, pabilog. Yan. At syempre, kailangan, wala siyang butas. Yan. Oh. Yan. Roll mo lang siyang ganyan. Gagawin mo is, dito sa itlog natin. Pahirin mo na siyang itlog. At dito sa breadcrumbs. Yan. Ganun lang siya. Yan. Di ba madali lang? Yan. At kung gusto mo naman siyang pagkakitaan, syempre, titignan mo kung gaano kalaki yung gusto mong gawin. Mga 25 grams. Yan. Okay na yan. 25 grams. Yan. Mga 25 grams. Yan. Pisil-pisilin mo ng konti. Yan. Bali, ito yung mozzarella cheese natin is mga 5 grams lang siya. Yan. Lagyan mo siya dito sa gitna. I-close mo lang siya. Yung proseso niya is ganun lang din siya. Yan. Yan. Kung gusto mo siya ibenta, yan, pagkakitaan yan. 25 grams, okay na yan siya. Yan. Bilogin lang. At syempre, huwag kakalimutan nga palang pisilin siya para matanggal yung hangin. At bilogin. Yan, dito sa itlog. At sa breadcrumbs. Ganun pa rin yung proseso niya. Yan, ganun lang siya kadali. Ito na siya, nabilog na natin siya lahat. Baling gagawin na natin is, ito, may mainit na tayong mantika. Baling isang sekreto ng pagluto din ng boling chiquillo, yung cheese balls natin, is kailangan tamang-tama lang yung init ng mantika natin. Kasi wag masyado yung sobrang init kasi hindi masusunog yung sa pinakaibabaw niya. Tapos yung cheese hindi siya magme-melt. Tapos kung hindi naman ganong mainit yung mantika, ang bali mangyayari is matatagalan siya. Tapos yun ang nagkokos din yun ng pagputok ng cheese balls natin. Kaya kailangan tamang-tama lang yung temperature ng mantika natin. Bali ganito lang siya. Yan, dapat ganito lang siya. At syempre, kailangan din, huwag maglagay ng marami. Kasi, pag maglagay tayo ng marami is, bababa yung temperature ng mantika natin. Hindi maganda rin yung kalalabas ng cheese balls natin. Tunguin na natin siya. Yan. Ano siya? Yan. Ganito. Dapat yung pagka-fry niya. Na-fry ko na lahat yung cheese balls natin. Bali, ito na yung kinalabasan niya. Bali, mga 42 pieces yung nagawa natin. At kung makikita niya, syempre, di ba parang ang ganda niya tignan. At ito, crunchy yung pinakabalat niya. Malutong yung pinakabalat niya. Yan. Kaya huwag kakalimutan, syempre, mag-subscribe at mag-share sa mga videos natin. At syempre, pa-click na rin sa notification bell. At syempre, pa-comment sa mga videos na na-upload ko. Kaya, ano pa natin? Tara, tingnan na natin. Yan na. Diba? Sarap niya. Sa tingin parang, diba, parang, wow, sarap na. Tara, kain tayo. Sarap. Maluto yung dito yung ibabaw niya. Tapos yung sa loob is malambot. Ang sarap. Tapos kung gusto yung kumain, yung sa mga mahilig sa ketchup, yan, masarap din ito sa ketchup, syempre. Yan.
Sarap. Okay naman. Pwede rin sa yung chili sauce. Siyempre, kung mahilig lang kayo sa chili sauce, masarap din siya. Tapos sauce mo sa ketchup. Takam na kayo, no? Kasi masarap talaga siya. Kaya huwag kang magtubiling gumawa nito. At siguradong magugustuhan talaga ng pamilya niyo. Kaya hanggang dito na lang. Ciao!